kala ng Diyos sa lugar na ito. Amen. Yung tinatawanan. Tawanan. Amen. Sige po. Let's put ourselves in the holy presence of God this morning. And thank God for the blessings na binigay niya sa isang buong linggo ng pagpapala, pag-iingat, pagpo-provide ng lahat nating kailangan. Oh, salamat, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for what you have done in our lives, Lord God. Thank you, God. You're worthy to be praised. Worthy of our worship. Marapat na sambahin ang iyong mga nilikha, O Diyos. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, for you have sanctified us with your holy commandment, and you commanded us to hear the voice of the shofar. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Pupurihin ka namin, Panginoon. Sige po, awitin natin ang Panginoon. Pwede natin gamitin ating mga kamay to clap. Oh, we worship you, God. Oh, awitin natin ito. Buhos ang ulan, umagos at halos nalunod na. Umihip ang hangin, nilit na ako ay ito pa. Binalot na itim ang langit, hinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi. Minsan pa! Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y tapos. Hihig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring guminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso'y nagtagumpay. Pagkatakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dali at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa iyo. Oh, awitan natin ang Panginoon. Malunod na, umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ang dilim ng langit, hinapos ang liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi. Amen. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y tubos. Ang isip mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Amen. Yes, ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, Lord God. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso'y nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dali at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit. Minsan pa, awitin natin from the top. Buhos ang ulan,
Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo, Diyos, pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y tubos. Ang bisig ko ang kublihan hanggang matapos ang ulos. Palipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang paglungad ng pagsamba sa aking puso. Amen. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso'y nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang hilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy ang awit para sa iyo, Diyos. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso'y nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang hilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy ang awit para sa iyo. Ito'y salamat mo, Diyos. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Lasing buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan. Sabihin natin, buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Amen. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang at mahal sa akin ang katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, God. Tunay nga po, Panginoon, na kami po'y magsasaya, Lord God, sa inyong piling. And every day of our lives, Lord God, we will truly dwell in your presence, Panginoon. Wala nang iba, O Diyos, kundi para sa inyo. Our lives is for you, Lord God. Although we know that we are not perfect, God. Although we know that we are not worthy. Pero pinatawad niyo pa rin po kami, Panginoon. You still accepted us, Panginoon. Oh, Jesus, we worship you. Napakabuti niyo po, O Diyos, sa aming buhay. Napakabuti niyo, Ama. Napakabuti mo, Panginoon, sa
mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinakintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Thank you, God. Let us sing this song again. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Kanigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pangluha ng puso nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, sa dalamhati, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, at sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, Itataas ang aming tinig, Panginoon, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y
magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus dahil sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, Diyos. kadakilaan mo'y Di mapapantayan, Jesus. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan mo, Jesus, may pagkilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sing it again. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Diyos, sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Diyos, purihin ka na yung mga nilikha. Ikaw ay sambahin, Panginoon. Sa dakilang ngalan mo, dakilang pag-ibig mo, ika'y purihin at sambahin ng iyong mga nilikha. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Praise you, God. Father, we praise you for who you are and what you are in our lives, Lord God. O Panginoon ng aming mga buhay, Panginoon na laging sumasama sa amin saan man kami magpunta. O ang Diyos ng aming buong pamilya. O Father, we ask for forgiveness for every sin that we have made. Tunay nga, Panginoon, na sa inyong pong piling ay may paghilom, Lord God. At wala nang kulang, Panginoon. You are all we need in our lives, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, God.
worship you through and through, Lord God. Lord, we pray for every single one of our members right here in this place, Lord God. Lahat po kami, Panginoon. Lord, ang lahing pinagpaging banal mo, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, you help us to make the right choices in our daily lives, Lord God. Na masunod namin, Panginoon, ang iyong kagustuhan sa aming buhay and not our will be done, Jesus. We thank you, God. We thank you, Jesus. We love you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Sige po. Before we sit down, batiin natin ang ating kapatid. Ayan, pwede nating kamayan, kawayan. Ayan, kamustahin natin and let us sing this song. The thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all these happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. Wonder means and I love the thrill. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all these happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Shalom, shalom. Ayan, kung Panginoon, ano po, parang putol-putol ang ating boses. Ganyan. Okay. Ganyan. Okay, so masaya po ba tayo nandito tayo ngayon? We're not praying na mag-rapture ngayon, ano po? Konti lang makakasama. Hindi po. Joke lang po yun. Kahit nasaan tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesus, mara-rapture tayo. Amen. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na po patatagalin pa, ano po? Kasi ang ating speaker today ay inspiring po ang kanyang buhay. Hindi po si Ty Bems ang mag-share ngayon, ano po? But we are so blessed po na ang mga Bible students ay talagang nagpapagamit ngayon sa Panginoon. Ano po? Hindi sila kailangan tutukan ng baril. Tama ba yun? Ang ating pong speaker ay i-describe ko sa through the name. Ayan. Through the name. Hindi nyo alam kung babae o lalaki. Sige. Ayan. May mga anong tawag dyan? Dramatic entrance. Ayan. Living eternally secure by loving, inspiring, and excelling. Yan po ang description ko sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang birthday girl natin sa araw na to. Si Ate Leslie Rico Hermoso Evasco. Ayan, kumpleto. The Lord, I declare and declare the blessing, anointing, everything you need to be able to preach the word of God powerfully. Amen. Thank you po. Ganda naman nun, Nay. I receive po. Magandang umaga po sa inyo lahat, ang mga nandito ngayon. At magandang umaga rin po sa mga nanonood, siguro yung mga teachers namin, nanonood, yung mga classmates namin. Kayo susunod. Ayan, so magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ate Leslie, no? Isa po ako sa mag-aaral ng Love of Christ Christian Family Church, Leadership Enhancement Acceleration Program. Yun po ang tawag doon sa aming training, no? At ako po ang naatasan na magbahagi ng salita ng Diyos para sa araw na ito. So thank you po, Tatay Bemboy.
hindi na ako nakatanggi, no, sinabi niya. Sa isip-isip ko, Sunday, sabi ko, parang birthday ko yun. So, thank you, Lord, kasi it's really an opportunity and privilege talaga na sa araw ng basta sa araw ng birthday ko, ako ay nabigyan ng pagkakataon na mag-share ng salita ng Diyos. Nung pumunta po kami sa Baguio para sa Pastors and Leaders Retreat, nung around January po, no? First day po ng session, wala kami kasi ginabi na po kami ng punta. No? So, nalaman ko na lang po kung anong topic kinabukasan kasi meron pong isang pastor na nag-share sa kanya, na nag-share kung ano ang lesson yesterday. So, ang isa sa hindi ko makakalimutan talaga na sinabi niya itong tanong na to. Sabi niya, who is God to you? Kaya Kuya Jason, no? Ito yung tanong na yan. Who is God to you? Kayo po ba, kung tatanungin ko kayo, who is God to you or sino ang Diyos para sa iyo? Sige po. Any answer? God is, for you, God is? Savior? Naku, may recitation. Dahil ako po ay teacher, may recitation. Kaya siguro yung iba talaga hindi umuupo sa harapan eh. Kasi natatawag. So, Savior, Deliverer, di ba? Kanya-kanya tayo talaga ng definition kung sino ang Diyos para sa atin. So, ang i-share ko po ngayon, ito yung aking sagot sa tanong na who is God to you? So, ang sagot ko dyan ay God is my confidence. May kita po ito sa Proverbs 3, verse 25 and 26. Sige po, basahin po natin. Jason, meron na sa PowerPoint ko. Ayan. Kaya lang medyo maliit. Nababasa niyo po ba? Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Do not be afraid of sudden fear, nor of the storm of the wicked when it comes, since you will be blameless. For the Lord will be your confidence, firm and strong, and will keep your foot from being caught or in a trap. Sa Tagalog version po, sige. Okay. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya hayaang sa bitag, ikay masilo. Okay po, let's pray. We love you, God. We honor you, for you are our Creator, our Savior, and we are nothing without you, our Lord. As we study your word, Panginoon, help us to understand your will. Reveal to us, Lord, the hidden meaning of your word. For us, para may pamuhay namin ito at maging buhay na patotoo kami ni Lord Jesus Christ. Lulungan niyo rin po ang inyong lingkod, Panginoon, na sabihin lamang ang nais pong sabihin ko sa tulong po ng Banal na Espiritu. Let your will be done. In Jesus' name, amen. Ayan. So, may tanong po ko ulit, no? Bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng confidence na nagmumula sa Diyos? At tingin niyo po. No? Pwedeng sagutin niyo po sa isip niyo. And then, ano ang pwede natin gawin upang ma-develop natin ito? So, bago po natin sagutan yan, alamin muna natin ano ibig sabihin ng salitang confidence. Ayan. So, sa dictionary po, ang confidence is the feeling or belief that one can rely on someone or something. Firm trust. Okay po? So, yung confidence po pala, no? Yung meron kang nire-rely, may nilulook after ka, no? Pwedeng tao, pwedeng bagay. At ang synonyms po nito ay, ano pang synonyms? Trust, believe, at faith. Okay. Ito. Nako, syempre, dahil nga, Bible student, meron tayong pa-Hebrew. Sige, ano yan sa Hebrew? Salamat, Tatay Jody. Salamat, Tatay Bemboy. Salamat sa asawa ko. Kasi talaga, yung Hebrew, medyo nahihirapan talaga ako. Pero, in fairness naman talaga, nagkaroon na ako ng interest na aralin kung ano ito sa Hebrew. So, sa Hebrew po, no, meron siyang 3 letters, no?
So, tayo sana mabigkas ko siya ng tama. So, yung kap, samek, lamed. Ayan, tama ba, Kuya Jerry? Si Kuya Jerry magaling to sa Hebrew eh. Okay? So, ibig sabihin po ng kap, ayun po yung pictographic niya, no? Yan ay covered. Yung samek naman po ay shield. At ang lamed ay authority. So, ang ibig sabihin niyan, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Paki-flash kayo, Jason. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go. Grabe, no? You are covered by the shield of His authority. Parang doon pa lang, nung nakita ko na po yung ibig sabihin, parang, wow, ito na yung message ko. Di ba? Parang no one can harm us. Di ba? Walang kayang manakit sa atin, kahit anong ibato nila sa atin. No, we are covered by the shield of His authority. Sige, pwede pakisabi sa katabi nyo, you are covered by the shield of His authority. Ayan, okay. Ayan, yung Hebrew po na word pala ay kesel. Okay? So, tignan naman natin, no? Yung ano ang pagkakaiba ng self-confidence sa God's confidence. Tignan nyo rin po, evaluate nyo po ang mga sarili ninyo. Kung yung ginagawa nyo po ba ay nagmumula sa self-confidence or sa God's confidence. Sige, Kuya Jason, yung una. Ayan. Sige, basahin po natin. Ready? Go. Feel? Insecurities. We tend to lean on ourselves to overcome those struggles. So kapag self-confidence pala, nakadepende ka lang sa iyong sarili. Yung kaya mong, ang tingin mong kaya mo, kaya ko naman to eh, di ba? Yun pala yung self-confidence. No? How about yung God's confidence? Sige, paki-flash ko. Basahin natin. Depending completely upon God and His strength to handle the things in life. Kapag po meron kayong pagsubok na pinagdadaanan, ano po una niyong ginagawa? Yun, no? Yun talaga ang ini-expect na dapat ginagawa natin. Tayo ay nananalangin. Pero minsan, na nangyayari, last resort, kapag hindi na natin kaya, dun lang natin maaalala na dapat pala, pag-pray muna natin, di ba? Imbes na ikwento natin sa iba, ikwento muna natin sa ating Diyos. So, yun pala ang God's confidence. Sige po, next Jason. Ayan. So, malalaman natin kapag self-confidence, kung nanggagaling ang kumpiyansa natin, saan? Sa money, sa pera, no? Sa education, sa fame, people, and appearance. So yung iba, no, maano mo yung talagang puro yaman, nagpapayaman. Ang security kasi nararamdaman nila. Feeling nila, kapag wala silang pera, di ba, parang wala silang power, no? Wala silang kayang gawin. Di ba, yung iba parang sobrang nade-depress, no? Nagkakaroon ng anxiety kapag walang pera. No? Pero yun nga, lagi ko naririnig din. Yung iba sabi, mapalad ka nga, pera lang ang wala sa'yo. Diba? Education, yung iba aral ng aral, lalo na sa mga teacher na kagaya namin. Parang big deal kapag tinawag kang doctor in education, no? Fame, madali na lang pong sumikat ngayon, no? Saan po? Paano tayo sumisikat? Ang mga tao, paano sumisikat ngayon? Sa social media, no? Magbe-video na lang, lahat na lang, vlogger. Di ba? Lahat, gusto talagang binivideo, no? So, ganun. Kung gusto mo sumikat, mag-video ka. So, yun ang isa. Ako bilang guro po, mahigpit ako sa ganyan, sa mga estudyante ko sa classroom. Bawal talaga silang mag-cellphone kapag wala akong permission. Kasi yan ang number 1 na violation ng human rights ngayon. Yung mabivideohan ka, yung mapipicturan ka na hindi mo alam, di ba, na hindi mo gusto. Yan ang isa sa ayaw ko talaga. Yung wala kang kalam-alam, ginawa ka na palang memes. Di ba po? Sabi ko, sa estudyante ko, ay,
Mamaya yung mga klase nyo or ako, minsan nagpipicture kayo ng notes nyo sa blackboard. Mamaya nakanganga ako dyan, tapos ginagawa ng memes, di ba? Hindi pa natin masabi. So, minsan yun ang epekto ng social media, no? And people. Actually po, may gusto lang ako i-share. Kasi, dahil sa kagustuhan ko po din na magpalipat ng school, kasi malayo po ako no? Saan po kami nakatira kasi dito sa bandang North Caloocan. Yung school ko po sa South Caloocan. So, 1 hanggang 2 oras ang biyahe. Minsan talaga napapagod na po talaga ako. Kasi sa biyahe pa lang, ubus na yung pasensya ko Di ba po? Kasi ang layo, gusto ko na magpalipat. So, ang ginawa ko, may kakilala ko, lumapit ako, may backer ako, nagpabacker ako. Nagpabacker po ako, no? Alam nyo talaga, kahit ang lakas ng backer mo, ang daling nalipat ng papel ko. From Division of Caloocan, nalipat agad sa Division of Quezon City. Kasi matagal po yun, inter-division po. Alam nyo ano yung nangyari? Hindi po ako nalipat. Kasi inabutan po ako ng election band. Di ba po? Isipin mo, napaka-confident mo na, malilipat ako, may backer ako. Tapos bigla, talaga dapat ang confidence natin nagmumula lang sa Diyos. Amen po? Amen. So, wag niyo po ako gayahin sa ganung part. Okay? Pero lahat naman tayo nasa proseso pa no? And then, appearance. So, yung iba, minsan, issue talaga ang pagpapaganda, di ba? Issue yung masabihan ka ng yung sa pangangatawan mo, di ba? Kasi ngayon, bakit nagkakagano ng mga tao? Masyadong after sa appearance. Dahil din po sa pagbabad ng social media, nakukompare mo yung sarili mo, bakit ito ang ganda. Nakita ko po, yung mga sikat na artista, sila Ina Raimundo, saka si Sunshine Cruz, di ba? Nakita nyo, tapos iba, sabi nila, bakit daw ang parang aga nilang tumanda compare doon sa mga sikat na artista na yon. So, yun ang epekto ng masyadong babad din ng mga tao sa social media. And then sa God's confidence, Kuya Jason. Ayan, sige, basahin natin. Ready, go. Seek those things from above and choose His path of righteousness. So kapag God's confidence, lagi natin iniisip ang kingdom mindset na talaga. No, sa bawat gagawin natin, ang iniisip na natin, kung ito ba ay may bilang, no? Sa langit, kung matutuwa ba si Lord? Alam mo, mga estudyante ko, minsan sinasabi ko po sa kanila, na minsan kasi sa kanila ang cheating Parang na lang. Kahit harap-harapan, kahit nandyan ka. Alam nyo, ang sinasabi ko sa kanila, mga anak, tandaan nyo, ang score nyo, hindi nyo yan madadala sa langit. Di magtatawanan sila. Anong madadala nyo? Yung pagiging honest po. So, lagi nyo iisipin mga anak, kung ito ba may bilang to sa langit ang ginagawa nyo. So, kapag wala, huwag nyo gagawin. Okay? Sige po. May nabasa din po ako na ang confidence in God daw is the result of hope and trust. So, kapag meron kang hope, saka may trust ka sa Diyos, madali lang sa'yo magkaroon ng confidence na nagmumula sa Diyos. Next po, no? Puntahan naman po natin, sa tingin nyo, bakit kaya mahalaga na ang confidence bakit mahalaga ang confidence na nagmumula sa Diyos? Bakit po kaya? Parang medyo naiiya pa sila. O sige, number 1. So, baka susunod, alam nyo na, okay? Meron po tayong ABC, okay? So, number 1, unang-una po, it will give us assurance. So, it will give us assurance that you can do His will dahil anuman ang mga struggles na may encounter mo along the way, sure ka nakasama mo ang Diyos, di ba? You still feel secured even others think na parang wala namang pag-unlad sa'yo. Di ba? Minsan ganun ang mga tao, ang daming wala sa buhay mo. Or dami mo pang kailangan gawin for them to be pleased. Diba? Minsan ang daming hinahanap sa atin ng mga tao. Minsan tayo, ang dami rin nating hinahanap sa buhay natin. Kung ano ang wala, yun ang ating hinahanap.
Gaya nga rin sa sinabi sa 1 John 5, sige kuya pa, ayan. Sabi sa 1 John 5:14 verse 15, sige, basahin ko na lang po. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Di ba po? So kapag meron tayong confidence, no, na nagmumula sa Diyos, alam natin na merong assurance sa talagang didinggin ng Lord ang ating prayer. So pangalawa, so una po, it will give us assurance. And then pangalawa po, sige Jason, it will give us boldness. So it will be easy for you to share the works of the Lord with boldness. Ikaw ang buhay na patotoo. Pakisabi nga po sa katabi nyo, ikaw ang buhay na patotoo. Kung paano ka laging iniingatan ng Diyos dahil mahal ka niya. So, hindi naman po lingid sa inyo lahat. Ang dami ko na talagang pinagdaanan. Alam ni Tatay Bembo yan. Lagi ngang sinishare ni Tatay talaga yung mga testimony ko eh. No? Sabi nga po dito, sa Hebrew 10:35 and 36. Sige, ako na lang po magbabasa. Medyo maliit po kasi siya. Do not therefore bring away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. For you have need of steadfast patience and endurance, so that you may perform and fully accomplish the will of God, and thus receive and carry away and enjoy the full what is promised. So, alam natin na we will benefit, no? From doing it, no? Basta sa kalooban ng Diyos, kapag marunong tayong sumunod, merong benefits. Para saan? Para sa atin, no? Sige po. Pakisabi ulit po sa katabi ninyo. Be bold. Be louder. Yan. About your faith. Okay? If you know that it pleases God, go lang po, go lang ng go, no? Testify and witness. Kung yung iba nga po 'di ba? Kung ano-ano po yung mga pinaglalaban nila eh. 'Di ba po? About human rights, about equality, 'di ba? Woman empowerment, sobrang sila, sobrang hayag na hayag, 'di ba? Dapat mas lalo po tayo. Amen po. Kasi alam natin ito, matutuwa si Lord. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito yung kailangan malaman ng mga tao ng buong mundo. Di ba po? Kasi ngayon, ang lagi nagte-trending, sinabi ng celebrity na ganito, ganyan. Sinabi ng DJ ng ganito, ng VJ na ganito. Yun ang parang nagte-trending eh. Bakit hindi po ang ipatrending natin yung salita ng Diyos? Gusto niyo po ba yun? Ang magte-trending ang salita ng Diyos. Amen. So lahat po tayo, no? Bahagi tayo ng kingdom ng Diyos, no? So pangatlo, ayan, it will give us courage, no? It makes you courageous. Alam niyo po, mukha lang talaga akong mahiyain. Halata po ba na mahiyain ako? Parang hindi kayo niwala. Pero sa totoo lang po, low-key ako talaga. Ayoko po yung center of, attention. Ayoko po yung nakatingin sa akin yung iba. Pero, ewan ko po ba, kahit nung nag-aaral ako, kahit nung nag-masteral na ako, kahit sa school, minsan, hindi talaga ako kumikibo kahit sa Bible school. Hanggang maaari, hindi naniniwala yung mga classmates ko, ayoko talagang kumibo. Kaya lang, minsan walang sumasagot sa professor namin. Di ba po, parang nahiya naman ako walang sasagot. Kaya po, ang gagawin ko, sasagot na lang din po ako kapag may mga tanong or merong suggestion, no? Kaysa wala pong kumibo, no? So, yun nga po. Kaya po yung tumayo dito sa harapan, alam niyo po, ang lakas ng loob ko, nagmumula lang talaga sa Diyos. Amen? Kung alam niyo kapag tumayo din po kayo, makikita niyo rin po yung mga tao. Tama yung sinabi ni Kuya Jerry last week. Parang hindi mo kung ano yung nasa isip ng mga tao. May iba nakangiti, may iba parang hindi mo mabasa, no? Kung ano nasa isip sa kanila.
So sabi nga po, no, sa Psalms, sige kayo Jason. Psalms 27 verse 3. Yan. Sige po, pwede pong pakibasa. Ready, go. Though an army encamp against me, my heart will not fear. Though war arise against me, even in this I am confident. Okay. Marami pong pagkakataon sa buhay ko talaga na masasabi ko po na God is my confidence. No? At isa na rin po rito yung nangyari sa akin last school year. Hindi ko po makakalimutan ng school year na yun. Sa tagal ko na pong nagtuturo, yun po ang pinakamahirap na school year para sa akin. So ako po kasi, no, ako po ay junior high school teacher. At ang itinuturo ko po ay ESP. Ano ba ibig sabihin ng ESP? Edukasyon sa pagpapakatao. Ituro nga lang, yun ang hirap na. Alam niyo kung bakit po? Dapat ikaw muna, makita muna sa'yo ang ESP bago maniwala ang estudyante mo na talaga kailangan namin matutunan ng ESP. So dumating po yung time na wala pong mag-handle ng section. Ang section po na tawag doon ay open high school. Pero ang grade level po na yun ay grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. At meron pa po akong children with special needs na 4. Nung ano po, wala na akong nagawa. Parang gusto kong tumambling nun. Kasi ang hirap eh. Alam ko na, nakikita ko na ang hirap. No? So yung mga estudyante ko na yun, yung mga open high po, sila yung mga estudyante may trabaho, mga buntis, no? Mga may anak, may condition, meron silang mga sakit. Or in other words, sila po yung mga estudyante na hindi kayang sumabay sa normal setup, sa regular setup ng school. Kaya hindi nila kayang pumasok. So once a week lang po sila pumapasok. Every grade level po, once lang po. No? Dito ako na-train. No? Talaga siguro kaya ako nilagay ni Lord eh. Dito po ako na-train na lumawak ang understanding. Humaba ang patience. Yung salitang empathy, no? Para sa mga batang yun na yun, buhay na buhay sa akin para makasurvive ako sa pagtuturo sa kanila. Kasi alam niyo po, pag narinig niyo po yung mga istorya ng buhay nila, hindi mo akalain, ay, may ganun palang condition. Kagaya po na meron ako estudyante, eating disorder, akala mo talagang ayaw lang kumain. Parang iba yung panlasa. Pero meron akong estudyante na may eating disorder, hindi talaga siya nakakain. Alam niyo po kung bakit? Iba yung panlasa niya sa pagkain. Parang lasang metal. Alam niyo po, talagang tubig lang. Alam mo, naawa ko sa batang yun, ang payat-payat. Kaya po naapektuhan din yung kanyang mental capacity dahil po doon. Pero alam niyo po, akala ko yung mga estudyante ko ang susubok ng character ko. Pero alam niyo po kung ano ang talagang sumubok, sino ang talagang sumubok ng karakter ko, yung mga kapwa teachers ko. Dahil lahat ng grade level ay hawak ko, ang dami po nilang subject teachers. So sa isang grade level po, ang teachers nila ay 7, 8, 7, ganun po. I-times nyo po na 4. Minsan po, merong isang teacher na 2 grade level ang hawak. Sobrang nahirapan po ako dahil bawat teacher ay iba-iba ang character. No? Iba-iba po yung standard nila. Hindi po nagtagal, ito, sumikat ako sa school namin, wow. Sumikat ako, sabi ko, akala ko dahil magaling ako. Yun pala, pinag-uusapan ako ng mga teachers na negative sa akin. At ang masaklap po, doon ay naririnig ng mga students at nakaabot po sa mga advisory class ko.
So yung mga advisory class ko po, sinisisi nilang sarili nila. Na kaya ganun ang mga teachers sa akin dahil para sa kanila. Hindi ko nga po sinasabi sa kanila yun eh. Kasi ayaw kong ma-feel upset sila. Kasi pagpasok pa lang po, yung pumasok lang sila ng isang araw sa isang linggo, sobrang struggle na sa kanila. So ayoko nang dagdagan yun. No? Lagi ko po kasi silang pinaglalaban. At may isa silang subject teacher, hindi ko makakalimutan tong teacher na to. Binantaan niya ako na idedemanda daw niya ako. Nang dahil sa grades, idedemanda daw niya ako. So yung mga kako-teachers ko, ano yan, sige, reklamo mo rin. Ganon. Alam niyo po, kung wala akong Lord Jesus sa puso ko, ang sarap patulan. No? Pero nga, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, ang God is my confidence. Sa lahat ng ginagawa ko ay para sa Kanya. Alam kong si Lord na ang bahala. So, ang ginawa ko lang po, I just let it pass, pinag-pray ko lang po, no, kinuntunyo ko pa rin. Kahit yung mga teachers na gano'n ang pakikitungo sa akin, kaya ko pa rin po silang i-respect, kaya ko pa rin silang itrato na parang walang nangyari. Kaya ko po, kasi alam kong si Jesus Christ ang bahala sa akin, no? Pero alam niyo po, no? And guess what, no? Nung pagkatapos ng school year, na-awardan po ako ng Best Class Advisor. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Di ba? Kaya ang totoo po yun, no? We don't need to be afraid of sudden fear, nor of the storm of the wicked. When it for the Lord will be your confidence. Firm and strong and will keep you foot from being caught. Di ba? Yun na po, isipin niyo po. No? Naiintindihan po natin kung bakit napakahalaga na tayo ay may ganap na tiwala sa ating Diyos. Alamin naman natin, no, kung paano natin i-develop o papaunlarin ang ating confidence. No, confidence in God. Sige, Jason. Okay pa po kayo? May natututunan po kayo? Amen. Tinitignan ko po yung oras. Okay? So, how to develop confidence in God? So, let's remember A, B, C, D, E, di ba? Mas madali. Kaya po ginawa akong ganyan, mas madali pa nating matandaan. So, ang letter A po, pakibasa. Okay. Ano ba sa tingin nyo ang mga kahinaan nyo? Sige nga po, isipin niyo po sa inyo isip. Ano po yung mga weaknesses nyo? Di ba? Halimbawa po, madali po ba kayong mag-worry? Madali po ba kayong maratel? Mag-overthink? No? Nahihiya kayong tumayo sa harapan? No? Yung mga classmates ko dyan. Kausapin ang hindi nyo naman close? Yan po ba ang weaknesses nyo? Ha? Nahihirapan kayo sa English? Ngayon po, no, napunta po ako sa SPED, yung mga estudyante ko, ang gagaling mag-English. Yung mga SPED po, ang gagaling na, children with special needs po, ang gagaling mag-English. Okay. O kaya mag-care o magmahal sa isang tao na hindi naman kalooban ng Diyos. No, yung mga kabataan dyan. No? Yan ba? Yan bang crush nyo? Yan bang pinagpipray nyo kay Lord? Yan ba ang kalooban niya? So, minsan yan ang weakness natin. No? O nahihirapan tayo to fully obey the Lord. Kagaya nga nung message ni Kuya, kanina, ni Kuya Raymond. No? Ayon sa Hebrew, sige, basahin natin, Kuya yan. Sige, ako na lang po magbabasa. Ayon po sa Hebrew chapter 4, verse 15 to 16. This high priest of ours understand our weaknesses, for he faced all the same testing we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Una po, no? We need to acknowledge first our weaknesses para alam natin kung saan natin higit kailangan ng ating Panginoong Diyos, no? At marirealize natin na iba na tayo sa dati, may pagbabago na. So una po, no? Sa lahat ng bagay, we need to acknowledge first. We need to accept things na kailangan natin tanggapin. At isa na po yun yung ating mga weaknesses. Okay? So letter B. Ayan, believe that, sige, basahin po natin, ready, go.
Okay, lagi lang po tayong maniwala na ang totoong confidence ay nagmumula sa atin, Diyos. Isa talagang kailangan natin matutunan, no? Na manampalataya na si Lord lang talaga ang source ng ating confidence. Becoming confident is to believe God's way is better than whatever we are trying to do to find confidence. Sige, next letter si Kuya Jason. Ayan, ito favorite ko talaga to. Sige, pakibasa po. Go. Okay, choose to depend on Him. Lagi nating pipiliin, no? Na maging dependent kay Lord. Ito po ang na-realize ko sa bawat challenges na na-experience ko. At napapagtagumpayan kasama ang Diyos. Tinuturo lagi ng Diyos sa akin na maging dependent sa Kanya. Di ba po? Lagi ko naririnig sa Kanya, Nak, ako na ang bahala. Yun, gustong-gusto ni Lord yun. No? Na ipagkakatiwala, iso-surrender natin sa Kanya lahat. No? Maging tatanungin natin si Lord, ano ang gagawin natin? Di ba, Lord, ano pong gagawin natin? Kasi kapag nahihirapan tayo, gusto natin maghanap ng way, di ba? Para madalian tayo. So alam nyo kung paano kayo madadalian kung ano man pong pinagdadaanan ninyo sa buhay. Maging dependent po kayo kay Lord. Piliin nyo laging magdumipente sa Kanya. So letter D, sige kayo Jason. Dwell in His presence. Okay? Sa presensya lamang ng Diyos na mararanasan ang rest, ang peace of mind, strength, and even confidence. Let's dwell. Sa Tagalog pala ng dwell, manirahan ka, mamahay ka sa presensya ng Diyos. Lagi mo siyang isama. Ganito rin po ba kayo? Na lagi nyo, ina-acknowledge nyo rin yung presence ng Lord sa buhay nyo. No? Lagi nyo siyang isama kung nasaan kayo. Nasa school ka, nasa trabaho ka, nasa negosyo ka, no? Nasa mall ka, isama mo ang Diyos, no? Kung nasan ka, lagi mo rin siyang isipin. Lagi mo siyang kausapin. O lagi mo siyang tanungin kung ano yung gusto niya. 'Di ba? Minsan, mabot na ako sa point na, Lord, ano bibilin kong damit, Lord? Diba? Yung mga ganun. Lord, nawawala yung saan ko ba nilagay? Yung mga ganung simpleng bagay, doon mo makikita din na nananaan ka sa presensya ng Diyos at nakadepende ka sa Kanya. No? Diba? Minsan, ubos ang pasensya ko minsan, no? Lord, bigyan niyo ko o kaya minsan di ako makasakay. Sabihin ko, Lord, padala niyo po kami ng sasakyan. Yung mga ganun, instead na magreklamo, no? Kapag nasa presensya ka ng Diyos talaga, may isip mo na lang na ipag-pray, diba? Or merong reason behind, no? Sa ganoong paraan po, mas magiging malalim ang relasyon natin sa Kanya. And then, letter E. Yan. So, ito, mahalaga rin po. Ito, pakibasa po. Ready, go. Ayan. So, sabi nga nila, practice makes sabi nga nila, practice makes permanence. No? Kung lagi natin itong ginagawa, it will grow, magiging habit natin. No? Na kahit anumang mapagsubok ang dumating sa buhay natin, hindi tayo madaling panghinaan ng loob at mawalan ng pag-asa. Sabihin mo sa sarili mo naman, God is my confidence. Okay, sige nga po, no? Reviewin natin. Sige, reviewin po natin. Sige, Jason. Ayan, so, ano ang ibig sabihin ng confidence or kisel? Ano pa ibig sabihin? O, sige, ano mo, Kuya Jason, i-flash mo na. Ayan, you are covered by the shield of His authority. Amen. So, why confidence in God is important? May tatlo po, ABC. Ano po yung A? It will give us assurance. Ay, very good. Pangalawa, boldness. At pangatlo, courage. Kung tuwa yung mga naging estudyante ko, ang dami ko mga naging estudyante dito, Sunday school. Okay, sige, paki-flash ko yan, Jason. Ayan. Sige, click mo pa. Ayan, yan. Tama po kayong lahat. And then, paano naman po natin madedevelop ang confidence in God? Sige. Ano po yun? A, B, C, D, E? Okay, acknowledge your weaknesses. Sige, okay. Okay, next. Okay, believe that we
This confidence can be found in God. Pangatlo, choose to depend on Him, dwell in His presence, and exercise confidence in God daily. So, meron po akong papanood sa inyo na short video clip. No? Ng isang sikat na NBA basketball player. Bigla ako nagka-interest sa basketball player. Na si Stephen Curry. Sige, ano yung picture niya. Yan, siya po, no? Nang halimbawa ng faith at confidence na kay Lord Jesus Christ. Sige po, pwede pong paki-play ng video. Salamat po. Sige po, no? Ayan, so si Stephen Curry po, siya ay basketball player ng NBA. Siya po ay anak ng sikat din na NBA player na si Del Curry. Oh, di ba yung mga si Del Curry. So, yon. So, habang inaantay natin, no, may trivia sa kanya. Tapos, no, sa tangkad niya na 6-footer, siya pa ang pinakamaliit sa team nila. Di ba po? At ang hindi ko makakalimutan dyan kay Stephen Curry, gusto ko siya. Pa nakikita ko siya, kahit hindi naman ako masyadong nanonood ng basketball, meron siyang ganitong hand gesture. Ano po yung hand gesture niya pag nakashoot siya? May ganun siya. No? So, ibig sabihin, talaga ina-acknowledge niya na kaya niya nagagawa yun dahil nasa likod niya ang Diyos. So, bawat na-shoot niya na bola, talaga ang behind doon, talaga si Jesus Christ sa buhay niya. Yan, sige po. Panoorin po natin. Talked about faith, passion, obviously the drive of the guys that I've been around and the guys that surround me every single day. But a part of that is having the will to succeed. Knowing that you put the work in and have the confidence to let it show. What I tell people is just be the best version of yourself in anything that you do. You don't have to live anybody else's story. Sometimes people make it seem like you have to have certain prerequisites or a crazy life story in order to be successful in this world. But the truth is you really don't. It doesn't matter where you come from, what you have or don't have, what you lack, what you have too much of, but all you need to have is faith in God, an undying passion for what you do, or what you choose to do in this life, and a relentless drive and the will to do whatever it takes to be successful and whatever you put your mind to. Make sure you live in the moment and work your butt off every single day. And I hope I inspire people all around the world to just be themselves, be humble, and be grateful for all the blessings in your life. And I'm truly honored to be your MVP this year. Thank you very much. I was always the smallest kid on my team. When it comes to basketball, I was always the smallest kid on my team. Everything happens for a reason, and there's a story to everything. And if you take time to realize, what your dream is, and what you really want in life, no matter what it is, whether it's sports, whether it's in other fields, you have to realize that there's always work to do, and you want to be the hardest working person in whatever you do, and you put yourself in position to be successful. And you have to have a passion about what you do. And basketball was mine. And that's what's carried me to this point. Ayan. Sige po, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Stephen Curry. Sobrang nakaka-inspire. Saka yung ganun siya ka-bold talaga sa faith niya. Di ba po, kahit yung sapatos niya, di ba may Bible verse. At lagi nga po siya nag-hand gesture ng ganyan. So, sa ating buhay Kristiyano, kaya nating mapagtagumpayan na lahat ng pagsubok. Nakala natin imposible. Basta mag-focus lamang po tayo sa ating Panginoong Yesus. He is our confidence. I challenge you all. So lahat ng mga narito ngayon,
let's develop our confidence in Christ. Lagi kang magtatagumpay sa lahat ng iyong gagawin. And they will have hunger to know who is the reason of all your success. No? Tatanungin mga tao, bakit kaya ito successful? Kahit anong pagda-down sa kanya ibang tao, kahit anong sabihin sa kanya, naging successful pa rin siya. So, ang sagot po, no? Ano tatanungin nila, anong secret? At ang sagot lamang po natin is God is my confidence. Sige, ngayon po, I'm inviting you all na tumayo. No? Tayo po tayong lahat and let's worship the Lord. And i-invite ko po ang worship team. Kantahin po natin to. Hallelujah, Lord. Oh, we worship you, God. We honor you, Lord God. We praise your name, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay ng mga taong narito ngayon, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagkakataon, Lord, na matutunan namin ulit, no, Lord, ang inyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, dahil merong ikaw na nag-e-exist sa buhay namin, Lord. Wala kami, Lord God, kayang gawin kapag wala ka sa buhay namin, Lord God. That's why, Lord God, we entrust to you, Lord God, ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Let's trust God, Panginoon. So po, let's sing. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail us, Lord. Yes, Lord, never fail us, Lord. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. Yes, Lord. All is at rest. I know the author. You are the author of our tomorrow, Lord. Has ordered my steps. So this is my story. Yes, Lord, you know our story, Lord. This is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Hallelujah, Lord God. Oh, Lord, we thank you, Lord God. Thank you, Lord God, sa inyong existence sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, you are our Savior, Lord God. Salamat, Panginoon, na walang pagkakataon sa buhay namin na maalala kami na pinabayaan nyo kami, Panginoon. Lagi po kayo nandyan, Panginoon. At hindi namin kailangan mag-worry, Lord God, para sa aming kinabukasan dahil lang nandyan ka, Lord God. Nauna ka na po sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord, we entrust to you, Panginoon, sa lahat ng bahagi ng buhay namin, Panginoon. Sa bawat pinagdadaanan namin, Lord, hindi man namin alam sa isa't isa, Panginoon, kung anong pinagdadaanan na yun. Maaring sa pamilya, Panginoon, may magulong pamilya, Panginoon, walang peace sa kanilang pamilya, Lord God. Naway, Lord God, kayo ang maging peace sa kanilang pamilya, Panginoon. Sa mga magulang na nahihirapan, Panginoon, na disiplinahin ang kanilang anak, na laging nahihirapan, Panginoon, na unawain ang kanilang mga anak, Panginoon. Turuan niyo po sila, Lord God, kung paano i-guide ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak naman po, Panginoon, turuan niyo po sila, Lord God, na maging madali ang pagsunod sa kanilang mga magulang, Panginoon. Na ang mga anak po nila, Lord God, ay magiging mabuting halimbawa sa ibang mga kabataan, Panginoon. Lord, alam ko yung iba po, meron dito, Lord God, na nahihirapan po, Lord God, maaring sa financial, Lord God, walang pambayad ng mga tuition fees, Panginoon. Laging pinoproblema ang baon ng kanilang mga anak, Panginoon, naway, Lord God, kayo po ang maging source ng kanilang finances, Panginoon. Na hindi na nilang kailangan pa mag-worry, Lord God. Hindi nila kailangan lumapit kung kani-kanino, Panginoon, para matugunan ng kanilang pangailangan, Panginoon. Naway, Lord, kayo po ang mag-provide ng kanilang pangailangan, Panginoon. Sa mga tao, Lord God, na may pinagdadaanan ngayon, maaaring may anxiety, dumadanas ng depression, Lord God, maaring sila ay lost, no, Lord God. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Gumigising sila sa isang araw na parang wala silang nararamdaman, manhid na, Panginoon. Hindi nila alam anong purpose ng buhay nila, Panginoon. Naway, Lord, i-reveal niyo po sa kanila, Panginoon, ang inyong kalooban. Na may maganda po kayong plano para sa kanila, Lord God. Naway, Lord God, ang mga taong narito rin ngayon, Panginoon, ay turuan niyo po kami, Lord God, na mas maging malalim pa ang relasyon sa inyo, Lord God. Na magkaroon kami ng confidence na nagmumula lamang sa inyo, hindi sa mga tao, Panginoon, na wala kaming kailangan ipag-worry, Panginoon, na kahit anuman pong dumaan, magkaroon man ng shaking, magkaroon pa ng rattling sa aming mga buhay, Panginoon, nandyan po kayo lagi. No, we are under your cover, Lord God. We are under by your shield, Lord God, of your authority, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. And sa ngayon din po, no, tinataas ko po ang aming mga mentors sa Bible School, Panginoon. Kila Tatay Bing, kila Nanay Ana, kila Nanay Miriam, Nanay Glenda, Tatay Ben, Tatay Chody, si Tatay Camilo po, sila Tatay Bemboy, si Nanay Chel, Panginoon, si Ate Sol, si Nanay Angie, si Tatay Camilo, at sila Tatay Dan po, ang iba pa naming si Tatay Sendo, ang aming mga teachers, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. At patuloy niyo po silang gabayan, Lord God. No? Reveal niyo po sa kanila, Panginoon, kung ano pa yung mga dapat namin matutunan sa Bible School. At pinagpipray ko rin po yung mga classmates ko po sa Bible School, Lord God. Naway, Lord, na magkaroon din po sila ng confidence na nagmumula sa inyo. Sa lahat na ipapagawa ninyo po sa amin. Salamat po, minamahal ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa na po yung... Ayan na. Yan ay. Thank you, Nak. Kaya naiyak pa ako. Praise God sa napakagandang mensahe na share mo sa amin today. At happy birthday sa iyo. At ilang taon na ba? Joke. 39? 30. Oh. Halika muna, pag-pray muna kita. Ituon muna po natin yung ating kamay sa Kanya so that matanggap niya ang pagpapala ng Panginoon na umaatikabo. More blessings be upon her. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Leslie. Salamat, Panginoon, sa pagtawag niyo sa Kanya. Thank you, Lord, for calling her, oh God. And hindi lang siya, Panginoon, magiging
common servant of yours, O God. Kundi siya, Panginoon, ay patuloy na mag-excel, Panginoon. Katulad ng naisin ng bawat isa, Panginoon, pagkaloob niyo sa kanya ang desire ng kanyang mga puso, ng kanyang puso, desires of her heart, O God. And I pray, O Lord, ay patuloy niyo siya pagpalain. Siya, ang kanyang mga magulang, mga kapatid, kanyang asawa at mga anak. Patuloy silang pagpalain, Panginoon, sa espiritu, kaluluwa at katawan. Patuloy niyo po, Panginoon, i-bless ang kanyang hanap buhay, ang kanilang livelihood, O Lord. Patuloy niyo po pagpalain. Bless her, O God, with uncommon, with extraordinary wisdom, Lord, sa kanyang pagtuturo, extraordinary patience, O Lord. And I pray, O Lord, for more and stronger love para sa mga tao na kanyang miniminister, Lord. And even more sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak. Salamat, O Diyos, for blessing her in every part of her life, Lord. Mentally, physically, financially, materially, and most of all, spiritually. Salamat po, O Diyos, sa kanyang buhay. We claim even now, O God, what you have promised us, O God, na ang inyong pagtawag, Panginoon, ay walang repentance, Lord. There is no, your calling, you do not revoke your calling, Panginoon, sa amin. Salamat, O Diyos, sa higher level, Panginoon, na nais yung marating niya sa bawat area ng kanyang buhay. We glorify your name, O God. We praise you. We thank you, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Happy birthday. Ha? Oo, sige. Sige, mag-offering muna tayo. Bahalang kasi makalimutan ko. Alam niyo naman, ang memory gap. Ayan. So, sa pagkakataong ito po ay time to bless the Lord, diba? Opportunity. Amen. Giving to the Lord is an opportunity for us. So, hindi ko na i-explain pa yan. Alam na nating lahat. Yan, tawagin ko po si Tay Ariel to pray for our tithes and offerings. Amen. Handa na ba ang mga tithes natin at saka mga offering? Pray tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa tanghaling ito. Salamat Diyos sa iyong salita ang aming napakinggan. At ngayon, O Lord God, nandito kami sa party, Panginoon, nga ibalik namin ang aming naipon sa buong simana o linggo, O Diyos. Abot, Panginoon, sa business, sa trabaho man ito, o sa farm, o kahit saan galing, O Lord God, nga ayon sa inyong kagustuhan mo. Pagpalain mo bawat kamay, O Diyos, nagbibigay sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. It's time to bring your offering. Everybody thank the Lord for your blessing. When you give, the windows are open to you. This is God's season. Press down, shake it together, running over in a good measure. So I see the love that is in you. This is your season. Now, 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 now. This is your season. Now, 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 now. This is your season. Now, 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 now. This is your season. Ayan. So, bago po tayo umuwi mamaya, meron daw pakain si Pastora. Pastora in the making talaga eh. No? So, para po sa ating announcement, ating pong Shabbat, General Shabbat, di ba? Ay mangyayari na po this Friday, March 22. At ang ating pong Shabbat reading ay, And He Called, yan po ang title, Leviticus 1, Isaiah 43, Matthew 5, and Hebrews 10. Ang youth po ay meron mamayang gathering alas 2 ng hapon. Ilang po. Ang Shabbat po natin ay alas 6 ng gabi. Okay po? This Friday. See you po. See you. Praise God. Dati po, every Friday ay meron po tayong Shabbat na ginagawa po dito. Tapos, during pandemic po ata na natigil,
in-encourage po na sa mga kanya-kanyang tahanan. Pero this coming, ito pong year na ito, ay sisimulan ulit natin, or hindi sisimulan, pagpapatuloy ulit natin. Kaya lang hindi na po every Friday, kundi every last Friday of the month, mayroon pong General Sabbath Gathering, Shabbat Gathering tayo po. Kaya kayo po ay inaanyayahan. Exciting po ito. Alas 6 po ng gabi po ang start ng ating Shabbat. So, ako po ay naniniwala na marami pa po tayong matututunan, and as we learn the Word of God, we will continue to receive the blessing. So, ang title po ay And He Called. So, sa mga nandito po ngayon, basahin nyo na po ang Leviticus chapters 1 up to chapter 6 verse 7. Nakalagay yung chapter 1 from verse 1 up to chapter 6 verse 7. So, iyan po ay simula naman ngayon. Ilang araw po na babasahin po natin. And then the book of Isaiah chapter 43 from verse 21 up to chapter 44 verse 23. Then Matthew chapter 5 verses 23 to 30. Hebrews chapter 10 verses 1 to 18. So, iyan po ang mga babasahin. Kaya, para pagdating po natin dito sa Friday, ay pagka may nagsishare, familiar na po tayo sa pinag-uusapan. Kasi nabasa na po natin. Or kung kayo po ay meron ding mga insights, meron po kayong mga natutunan, kayo po ay in-encourage namin na mag-share din po. Kasi during Shabbat, hindi katulad na pagka Sunday, meron pong isang nagsasalita lamang at kayo po ay nakikinig. Or isang nagsishare, isang nagsishare, lahat tayo nakikinig. Pero pagka Shabbat, everyone is given an opportunity. Siguro yung iba baka sabihin, ay, mahihiya ako, di ko pa kaya mag-share. Kung hindi nyo pa po kaya mag-share, okay lang po yun. You will not be forced to share, pero you will be given an opportunity na if you learn something from the Word of God during this week while you are reading the book of Leviticus, iyan po ay malaking tulong po sa inyong spiritual na buhay at mga matututunan din po ng ating mga kapatid habang tayo po ay nag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Nagkaintindihan po ba tayo? So this coming Friday, maintindihan po natin bakit ang term po ay And He Called. So ang term po And He Called, iyan po ay title ng Leviticus. Ang Leviticus, ang ibig sabihin po niyan ay called by the Lord. So we will study deeply kung ano po talaga ang significance ng word na po na yan at ano po ang nilalaman niyan. Please join with us or please attend this coming Friday para po sa ating Shabbat. Amen po ba? Napakaganda po ng shinare sa atin ni Ate Leslie na yung confidence natin ay dapat sa ating Panginoon. Lalong-lalo po sa panahon po natin ngayon na anything can happen. For example, alam natin ang West Philippine Sea, di ba? Binubuli po tayo ng mga malilit ang mata pero malalaki ang kita. So, mga kapatid, kailangan po natin na tayo po ay magtiwala and to strengthen our confidence, we need the Word of God. So, kailangan po natin na magpakatibay sa salita ng Diyos dahil alam po natin na yung mga nangyayari one after the other. Sipin po ninyo, ang China, napakalaking bansa. Sabi ng presidente nila, sinasabi sa sundalo nila na mag-prepare. So, ang tanong, ano yung pinaghahandaan nila? Alam po niyo, there are 200 million na soldiers po na mayroon ang China. Prophesied po yan sa Revelation chapter 9 and chapter 16. Pag binasa po ninyo, may 200 soldiers, 200 million. Alam po ninyo, ito po ay, ang sundalo pa lang ng China ay nasa 200 million. They are being prepared kasi nga they are preparing for Armageddon. Kung di nyo pa po alam ang mga prophecy, itong mga Armageddon, ito po ay in preparation na para sa atin. Ito po, isipin po ninyo, bakit ang China gumawa ng highway papunta po sa Turkey, tapos dadaan po sa Israel. Now, bakit? Basahin yung Ezekiel chapters 38 and 39. Yung mga kabayo, yung mga horses, magugulat ka. Napakarami, there are millions and millions of horses na inaalagaan ngayon sa China. Bakit? Dahil iyan po ay hinahanda na for Armageddon. Mayroon na silang highway papuntang Turkey, dadaan po yan ng Russia. Sabi sa Revelation chapters 9 and chapter 16 na matutuyo po ang Euphrates River. Alam po ninyo, this year or late last year, natuyo na po ang Euphrates River. Ang tanong, bakit nangyayari ang mga bagay na ito?
because we are approaching the end of times. At napakaganda po ng share sa atin ni Ate Leslie, yung confidence natin ay nasa ating Panginoon. Di po ba? So kinakailangan po natin i-develop ang confidence kasi yung, Hebrew word ng confidence? Kisel. Na ang ibig sabihin ay covered by the shield of His authority. Kanino tayo hihingi ng tulong? Kung tayo ay lulusobin ng China, sa dami nila, umihi lang sila, malulunod na tayo. So paano, anong gagawin natin? Saan tayo kukuha ng confidence? Walang iba kundi sa ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos, mag-encourage tayo sa ating mga sarili sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Because only through our confidence in God na kaya natin magtagumpay. Amen po ba? Isipin po ninyo, ngayon po ay may El Nino. Naintindihan ko yung iba, hindi umaaten ng 10 o'clock, ang iba umaaten ng mas maaga dahil init na init daw sila pagdating ng tanghali. So, mga kapatid, El Nino ngayon. Tapos, hindi pa pala nag-start ang summer, pero ganito na kainit. Hindi pa natatapos ang El Nino, pinaprophesy na, pinipredict na magkakaroon ng La Nina. Pag La Nina, grabe po naman ang baha. Di pa natatapos ang init, pinoprophesy na agad ang baha. So, ito mga nangyayari na ito, saan tayo kukuha ng confidence kung hindi sa ating Panginoon Diyos? So again, kaya ko po ito sinasabi to encourage everyone to study the Word, to meditate on the Word of God, and please join with us this coming Friday para sa ating pong Shabbat gathering. Kasi that's the time that we can pray together. We'll be praying a lot of things para po sa ating protection, para sa ating family, para sa ating bansa. Amen po ba? So tayo pong lahat ay tumayo at sama rin po natin ipagpipray. Meron pong pa-birthday po si Mayora. Yung ating pong speaker. At the same time ay birthday po niya sa araw po na ito. Taas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. And let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Sapagat sa panahon, Panginoon, na kami ay mayroong kinakaharap na anumang mga dangerous things, O God, panganib sa buhay, disaster, o anumang mga kalamidad, Panginoon. Our confidence, O God, ay laging nasa iyo. Because you are well able to protect us, to shield us, O Lord, by your authority. You are well able to cover us, Lord God, by the shield of your authority and power. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na aming narinig sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga estudyante sa Bible School that you're equipping, Lord God, and you're raising them up as mighty men and women of God na mas marami pa magagamit mo, Panginoon, sa pagtuturo ng iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sapagkat alam po namin, hindi babalik ang iyong salita, Panginoon, sa iyo na walang kabuluhan. Everything, O Lord God, every promise in your word, O God, naming pangahawakan ay mangyayari sa aming mga buhay. Panginoon, sa mga oras pang ito, dalangin po namin, maging ang pagkain, Panginoon, na ino-offer, Panginoon, sinishare sa amin, Panginoon, ni Brother Alvin at ni Sister Leslie, Panginoon, during her birthday celebration today. Panginoon, dalangin po namin a 100-fold return of the blessing. Multiply the blessing, O God, sa kanilang buhay at sa kanilang family. Lord God, dalangin ko na patuloy niyo silang pagpalain. Panginoon, maraming salamat din, O Diyos, sa mga nanunood po ngayon sa live streaming na ito. Alam mo ang kanilang pangailangan. Thank you for touching them, O Lord, through your words and through the message that we have heard today. Salamat sa mga biyaya at mga pagpapala mo, Panginoon, na aming natanggap sa araw na ito. Sa iyong pagpapagaling sa amin, sa pagliligtas sa anumang kapahamakan. Salamat sa mga anghel na laging nagbabantay sa amin. At salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na laging tinutugunan ang aming mga pangangailangan. We thank you, Lord, and we bless you for all your grace and blessing. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Right now, I declare the decree of God's word. Ye varikha Adonai, v'yes merikha. Ya'er Adonai panavileka vekoneka. Lord, I declare right now,
Today there will be a mighty work of the Holy Spirit in our midst. As I declare, O Lord God, these prophetic words and revelation, O God, Lord, I pray that your word, O God, in these prophetic words, O Lord God, will become alive in our hearts. That the priestly blessing, O Lord, that we are declaring week after week, O Lord God, become a reality in our lives. Lord, today I declare the tremendous grace and blessing, O God, upon your people. Lord, I pray that there will be confidence in our hearts, O God, in the midst of trials, in the midst of persecution, in the midst of disaster, O God, that is happening around the world. Your people will be totally protected, O Lord. We are shielded and covered by your presence, O Lord, even in times of El Nino, Lord God, in times of famine, O Lord, there will be an open heaven for your people, Lord God. We shall lack nothing, O Lord, because you are our confidence. You will supply all our needs. You will provide for the needs of your people, Lord God. Father, in the name of Jesus, I pray that all of us will be empowered by your Spirit. We will rise up in the power of the Holy Ghost. We are activated in the realm of the Spirit, Lord God. We will move in the realm of the supernatural in the name of Jesus. Father God, I pray, stir up, O Lord God, the gift, O Lord, of the Spirit. Stir up, O Lord God, the gift of discerning of the spirits, Lord God, that we will not be deceived by the enemy. We will not be deceived by the deception that is happening in the world, because you are the Lord God Almighty, the protector of your people. You are our Jehovah Shabbat. You are the Lord of hosts, the protector of your people. Oh, right now, in the name of Jesus, Lord God, we receive, Lord God, your words and your promises in our hearts, oh Lord God. And we will move forward, oh Lord. We will take, oh Lord God, all the promises, oh Lord. We will possess our possession in the name of Jesus. And Lord God, today I pray that all of us will be filled with your Holy Spirit. Fill us, oh God, with your anointing. Fill us with your word, oh God. Saturate our hearts with your mighty presence. Saturate our minds with your promises, O Lord God. No fear, no worry, no anxiety, Lord God, will come upon us, because you are our confidence. As your word declares, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And we will say of the Lord, you are our refuge and our fortress. In you we put our trust. Oh Lord God, we thank you. We bless you, Lord, because you are our blessing. You are our confidence. You are everything, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Oh, Father God, we thank you. We thank you, Lord, and we bless you for answering our prayer, oh Lord. Oh, we give you praise and honor. We thank you, Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Sabihin natin lahat, I receive. Sabihin natin lahat, I receive. Sabihin mo sa katabi mo, shalom. Wholeness, wellness, nothing missing, nothing broken. Sabihin natin lahat, I am saved. I am healed. I am preserved. I am protected. I am strong. I am healthy. I am a new creation. I am the righteousness of God. I am more than conqueror. I am victorious. I am reigning with Christ. I am made alive together with Christ. I am raised up together with Christ. I am seated together with Christ in the heavenly places. Sabihin mo sa katabi mo, you are handsome and you are beautiful. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen.
Thank you and God bless you all. Magkita-kita po tayo sa darating po na Friday and also this coming Sunday.